Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan. So ngayon po ay ipapakita namin sa inyo mga kababayan tungkol po sa pinapadala ng mga sponsor. Yung transparency na gusto ninyo mga kababayan. So pasensya talaga no, hindi namin agad-agad na i-vlog. Kasi po mga kababayan, ang dami po naming mga lakad. Ang dami po naming mga pinupuntahan at hindi lang mga kababayan. Kasi mga kabayan, hindi lang po si Ma'am Tess yung nagbibigay sa amin o nag-sponsor. Nandun pa si Ma'am Anilo, pabahay doon sa Taloytoy. Nandun pa ang nagbigay din sa amin, si Ma'am Chit, si Ma'am Yeng, si Sister ng Canada, si Ma'am Amy. So, yun po yung nagbigay ng matulong. So, bawat padala nila mga kababayan, so gagastos po ako ng panahon para po kunin. So, hindi talaga namin agad-agad may vlog yung gusto ninyo. So, pasensya talaga. So, ito po yung notebook natin mga kababayan. Ito po yung pinadala nila ni andito po yung pinadala ni Ma'am Chit, Ma'am Yeng, Ma'am Sister ng Canada, Ma'am Amy, at saka kay Ma'am Tess. So, dito makikita mga kababayan, no? Para sa kay Nanay Lorna ito. At ito naman, ito po yung pinadala ni Ma'am Anilo para doon sa pabahay. So, nakalagay dito mga kababayan, naka-indicate dito kung anong pitsa, pumasok ang pera, anong pitsa lumabas ang pera, at magkano yung lumabas. So, una nating ipakita mga kababayan ang tungkol po sa pinadala ni Ma'am Tess. Tingnan nyo mga kababayan ha. Ang unang padala ni Ma'am Tess, kailan siya nagpadala? Noong October 25. So, October 25. Yan ang oras. At ang pinadala, 12,842. So, saan ba yan napunta mga kababayan? Ang pirang yan. So, tingnan nyo mga kababayan, ang amount. Ito yung amount na pinadala. Hindi mo klaro. Ito yung amount na pinadala. Amount na pinadala. So, saan napunta? Mayroong 6 na half sack. Mga ulam nila nanay na binudget namin sa ilang araw. Bumili kami ng prutas. So, ang total lahat, 6,616 yung nabili namin. So, 12,800 minus 6,000 sa expenses. So, meron pang natirang 6,226. Saan kaya itong 6,226 mga kabayan? So, pupunta na naman tayo doon sa pangalawang padala ni Ma'am Tess. Ayun, ito. Magkano yung pinadala niya? 30,000. So, sa halip na 30,424, so, naging 30,274 kasi meron pong kinuha na insurance ba yun? Iba kasi yung patakaran ng nagkukunan natin ng pera mga kabayan. So, wala tayong magawa. Kinuna ng 150 ba to? 150. So, pumayag na lang ako kasi kaysa hindi makuha pa itong 30k. So, yan po mga kabayan. 30k. Saan napunta ang 30k? Saan nga ba napunta ang 30k? So, ito mga kabayan. So, saan nga ba napunta yung 30k mga kababayan? So, ito na po yung pinuntahan ng pera mga kababayan, no? Yan. Saan niya pinabigay? Hindi lang hanggang yan mga kababayan. So, tingnan natin sa likod. So, ito po yung lahat na nagastos mga kababayan, no? So, ang natira na lang ay 1,355.13. Saan ba yung 6,600 ay yung natira kanina mga kababayan? So, tingnan nyo ang pinadala. 30,000 lang. Tapos, pinagdugtong ang 30 at yung unang pinadala 12. So, naging 43 yung pera. Sa unang padala na expenses, ito. At sa pangalawang pinadala na expenses, so ito. So, magkano yung total? Naging 41,411 yung expenses sa una at ikalawang padala. At ang kabuuhan ng pera ay 43. So, ito yung makikita mga kabayan, no? So, 43,266 minus 34 sa ikalawang padala at expenses sa unang padala ito. So, nagiging total ng pera na natira, 1,800 na lang.
Meron pang price sa pamimigay namin ng bigas. Pinagbigyan namin ng price yung lumang kaldero 500. Tig 100 yung 5 lumang kaldero. So, ito na lang yung natira. At itong natirang pera mga kababayan, 1,355, dinagdag namin ito sa pang-araw-araw ni nanay na pagkain o pangangailangan nila, no? Ng kanyang pamilya. Pangangailangan nila tulad ng kape, Nescafe, kape, asukal, mantika, mga itlog kasi hindi pa man kami nag-grocery ng time na ito mga kabayan, no? Yung mga sabon nila na pangangailangan nila. So ito na yung dinagdag namin. Pagkatapos pangalawang padala. So tingnan natin yung wag lang yan. So dito na naman tayo sa pangatlong padala ni Ma'am Tess. Ito mga kabayan yung pinadala niya mga kabayan, no? 70,509. So saan nga ba napunta ang pera? So ito yung amount. So ito po yung kayo na bahala mga kabayan kasi mahirap na. So total na lang ng 35,834. So patuloy natin yan hanggang saan? Asa? Ito. Ito yun, 36 minus 500, 35. Ito yung nasa likod kanina. So, ito yung mga kabayan, no? So, ulitin natin. Yan, yun. So, ang natira ng pera, 32,727. So, pupunta na naman tayo sa iba. Anong pizza yan? November 19, 2025. So, bawat labas ng pera mga kabayan, meron niyang pizza. So, ito yung natirang pera ngayon. Ako lang resibo. So, ito po yung mga resibo. Yan, mga nabili. Yan. So, nakadikit dyan para hindi na makalimutan kung saan napunta yung pera. Kung gusto nyong makita talaga, pwede nyo personalin dito pagpunta mga kababayan, no? So, meron pa ang last natira, 22,787. Kailan? November 22, 2025. So, lilipat tayo. Saan? So, ito na. 22,787. Total money left. Noong November 25, 2025, so meron kaming biniling mga lansang. Yan. Papunta nito, nagiging 14,987 noong November 30, 2025. Para na sila na magukod. Ang natirang 14,000 mga kabayan, so dito na, noong November 30, 2025. So pagka December 1 mga kabayan, merong bigas na naman kasi nagkulang na ng bigas. So meron pang mga materialis na binili. So ang natira mga kababayan ng 14,000 ay nagiging deficiency. So saan kaya natin kunin itong deficit mga kababayan? So punta tayo doon sa pang-apat na padala ni Ate Tess, Ma'am Tess. So magkano ba yung pang-apat niyang padala? So tingnan natin saan. Ito po yung pang-apat niyang padala mga kababayan, no? 43,770.60. So saan napunta ang pera? Ano ba yan mga resibo na yan? Okay, hindi na yan maklaro. So ito yung pera mga kabayan. Bakit may 900? Wala pang nakuha. Dito natin yung kinuha. So deficit mga kabayan, no? Dyan yung 900. So nagiging ano yung pera? 42,868.1. Pagkatapos nagiging ano siya? 29. Di ba? Naging 29 na lang. So kayo na magbasa dyan mga kabayan. 29,112. So tingnan natin yung kasunod. Saan? So ito mga kabayan ang kasunod. Remaining padala ni Ma'am Tess. So ito yung mga nagastos to December. Na-upload na ni mong video ani. Tagaan lang sa narole. Tagaan pa. May pinabigay ng banda yan. Alam na yan ni Ate Tess. Bahala na yung mga tumitingin dyan. Magtanong dyan sa comment section. Magtanong na lang kayo sa comment section. Kisa man eh? Pila ni? 20 ato. Anong 206 naman eh? 20,000. Ano naman kagkama niya? Yung 20,000 mga kabayan, naging 206,000 naman eh. Ano saan naman eh? Tapaltan eh. Pakyas. Taro nga na. Mga na ng basiron nga. 206,000. Asa na napdong? Mga basig sa flood control na.
Damay ta blood control ani ron. No, so asam na padulong? 20,000. Asa naman eh? So tingnan natin. So gihaguan gid ni Sheila mga bayan ano, talagang puyatan ni Sheila ito noon pa nang simula pa namin matanggap yung mga tulong ninyo. Ito yung pang-apat na padala no, di ba? 20,680. So hindi siya 206 ha. So ang natirang pera mga kababayan ay 8,432. So kanino yan? Isa. Ito. Ito yung panglima na no? Panglimang padala. Ha? Napalis yung bayaw. Sige. Tingnan muna natin yung dugtong niya. Hanapin muna natin ha. Ito yung asa? Ito yung dugtong. So ang 8,000 nag-OA ang panday. Sabi ko nag-OA ang panday. Nag-OA ang panday kasi Ruli. Nag-CA ang panday. Ay sige, ino-OA diya. Noong December 11. So ang natira ng pera, 2 bigas. Ito. So natira ng pera mga kabayan is 5372. 5372. So ito yung natirang pera. Muna na eh. So pang-lima na tanga padala. So dito tayo sa pang-limang padala mga kabayan. Tingnan natin. Asa yun? Tara. So ito po yung pang-limang pera na pinadala ni Ma'am Tess. 46,938. So saan kaya ito napunta? So ito po yung hindi pa ninyo nalaman mga kabayan kasi kami nga hindi pa rin namin nalaman saan kaya ito. So ito po yung kulang namin na babayaran namin sa sponsor mga kabayan. Kasi hindi namin alam kung saan ito napunta eh. So abangan nyo lang po mga kabayan sa susunod na upload natin kung saan pumunta ang 46,938.32 na pera na pinadala ni Ma'am Tess. So abangan nyo po mga kababayan kung saan kung saan napunta yung pera na 46,000 at saka yung pera na natira sa pinadala ni Ma'am Tess kay Ma'am Tess Amani. So saan kaya yun napunta? So yan po yung 5 padala ni Ma'am Tess simula noong October hanggang ngayon. So ang 46,000 mga kabayan, hindi nyo pa yan makikita kasi hindi pa namin yan nasimulan na maisulat kailan kasi hindi pa yan nakuhaan. Saan kaya yan? So andun yan sa Kalinan. Binili namin dito ang pira. Doon sa may sa may gasoline station nilagay namin sa kay Ma'am. Wag lang baka muntahan niyo si Ma'am. So andun yung pira mga kabayan, no? So hanggang dyan lang mga kabayan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa lahat ng nagtatanong kung saan yung pera pumunta, so nakita na ninyo sa video. Ang mga transparency na gusto ninyo. So yun po yung explanation namin mga kababayan. Sana po ay naiintindihan ninyo yon at naiintindihan ninyo yung pagod din ni Sheila na sa kasusulat mga kababayan. Kasi ako, umaalis man ako, malakad, bumibili ng mga materialis. May pinupuntahan, hindi lang sa materialis mga kababayan, mayroon ding utos yung ibang sponsor. So pinupuntahan namin. So, hindi ko maasikaso yung pera. Ang akin lang, matanggap ko. So, si Sheila na yung tagasulat. Ano yung nakatas? Pag uwi ko dito, magtanong siya, magkano yung nakuha ng pera? Ano. So, yun, nakasulat. Naka-indicate lahat. Pizza, magkano ang nakuha, magkano ang pumasok, pag may pera akong nakuha. So, abangan niyo mga kababayan ang pagpapakita namin sa pera na pinadala ni Ma'am Yeng, ni Ma'am Chit, Ma'am Amy, Ma'am Sister ng Canada. So yun po mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat talaga, sa inyong suporta. Sana po ay suportahan pa rin ninyo kami. So hanggang dito lang yung video natin mga kababayan, no? At ingat kayo palagi dyan. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo palagi. So bye bye.
Bye-bye, Sheila. Ah. So, salamat mga kababayan, no? So, magandang umaga sa inyo lahat dyan. So, ngayon ay pupuntahan ko pa si Nanay Lorna ngayon mga kababayan. Bye-bye!